Kabanata 11, Mga Suliranin ng Isang Guro. Mahalagang impormasyon una. Ang guro at si Ibarra ay nasa gilid ng lawa kung saan lumapag ang ama ni Ibarra. Sinabi ng guro ng paralan kay Ibarra ang tungkol sa kanyang ama kung paano siya umutang sa kanya ng maraming mga pabor. At nang wala siyang pupuntahan, binigyan niya sayang ng proteksyon, tirahan at isang tabi ito pero sa anumang kailangan para isang paralan. Ang guro ng paralan ay nagpapatuloy na sabihin kay Ibarra tungkol sa mga nakakatuwang aktibidad ng kanyang ama sa mga edukadong anak. Ngunit humahantong iyon kay Ibarra na magtanong tungkol sa sitwasyon ng guro sa paralan. Mahalagang impormasyon ikadalawa. Sinubukan ng guro ng paralan nang ipatupad ang mga ideal ng ama ni Ibarra sa kanyang mga aral. Sinabi ng guro kay Ibarra na kahit ipatupad niya ito, sa ilalim ng kasalukuyan ang mga pangyayari ay hindi posible. Mahalagang impormasyon ikatlo. Tumatawid si Ibarra sa guro na sabihin sa kanya kung nakikita niya ang problema kung bakit wala siyang nagawa upang ayusin ito. Ngunit, ipinaliwanag pa ng guro ng isang mahirap na guro ay nagkikipagpungyagi hindi laban sa pagkakaibat, ngunit laban sa ilang mga impluensya. Nagsagawa sila ng mga klase malapit ni Padre Damaso at ang mga magbasa ng malakas ay nagkakambala kay Padre Damaso kaya't madalas siya mubaba at sumisigaw sa mga bata at maging sa guro. Mahalagang impormasyon ikaapat. Sinabi ng guro kay Ibarra tungkol kung paano niya tinuturo ang mga bata sa mga paaraang hindi ngangailangan ng parusang korporal upang matuto at kung paano siya binibiro ng kurata sa simpleng pagpapahayag lamang ng kanyang Espanyol ng isang sulong liham. Mahalagang impormasyon ikalima. Ang guro ay nagsimulang maghanap ng ibang pangtrabaho dahil nagsisimula ng siyang ayaw sa pagtuturo. Ngunit ayaw niyang sayangin ang mga taon na binigay sa kanyang ng kanyang ina na sa wakas ay magkaroon ng trabaho sa pagtuturo. Kaya't nagpatuloy siya at sa paggawa ng kanyang trabaho at naging mas determinado. Mahalagang impormasyon ikaanim. Lumikha ang guro ng mga paraan para mapangalagaan ng mga bata ang imahinasyon ng bata at tinuruan sila ng kaalaman upang silang maging mas malikhain. Pinag-uusapan niya kung paano ang mga bata ay hindi malungkot at walang buhay ngunit puno ng kagalakan at ambisyon ng walang takot sa kanilang mga mata dahil sa corporal na parusa. Mahalagang impormasyon ikapito. Ngunit nang marinig ng Curie ang balita na ang guro ay hindi nagbigay ng corporal na parusa sa mga bata na tinawag niya para sa kanya, sinabihan siya ng ilalantad niya ang mga bata sa pagkawasak at dapat silang disiplinahin. Ang ama na nakakatipid ng tungkol ay sumisira sa bata ayon sa banal na espiritu. Ang pamilya ng mga bata ay nagsimulang sabihin sa guro ng paralan na bumalik sa dating pamaraan dahil sa pamagitan ng parusang parusa ang mga bata ay naging kalalakihan. Mahalagang impormasyon ikawalo. Ang guro ay kailangang sumuko sa kanyang bagong sistema na may mga resulta at nagsimulang magbigay ng parusa mula noon. Ang mga mukha ng mga bata ay puno ng kalungkutan habang ang kanilang dating mabait na guro ay pinalo sila. Mahalagang impormasyon ikasyam. Ngayon, ang guro ay nagtuturo sa mga bata ng mga salitang kabisado ngunit hindi nila naintindihan ng isang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Natatakot ang guro na ang hinaharap ay ang mga taong hindi alam kung paano makilala ang mga katanungan mula sa mga sagot. Ngunit sa wakas ay sinabi ni Ibarra sa guro na huwag maging masyadong pesimista at sinabi sa kanya na samahan siya at pagpupulong ng hall ng bayan upang makita ang plano para sa fiesta. Kabanata ika-20. Ang pulong sa tribunal.
Mahalagang impormasyon ikauna, si Don Filipo kasama ang kanyang mga kasama ay nagkikipagsabuatan sa isang plano na ipapakita nila sa pagpupulong. Si Don Filipo, ang teniente mayor at pinuno ng Paksyon Liberal, ay ipinagkatiwala sa kanyang mga kasama ang plano matapos niyang magawa ang kanyang bahagi. Malagang impormasyon ikadalawa, makalipas ang ilang sandali, pagkarating ni Ibarra at ang guro, dumating ang Gobernador Silio at naupo siya ilalim ng larawan ng hari ng Espanya at nagpatuloy at pagpupulong matapos ang isang maikling pagpapakilala. Ang piyesta ng kanilang santo, San Diego, ay nasa ika-12 ng buwan ito. Mahalagang impormasyon ikatlo, ang tagapagsalita, si Kapitan Basilio, ay nagsisimula sa ilang mga pagbati at pagbati para sa mga tao, pagpupulong at hiniling ang pansin ng lahat ng mga kalalakihang natipon ngayon. Sumang-ayon ang mga tao at binibigyan siya ng kanilang hindi nababahaging pansin para sa pagiging isang mahusay na tagapagsalita. Inabot ni Kapitan Basilio ang mga kinatawan upang magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa kung ano ang gagawin nila sa darating ng piyesta. Mahalagang impormasyon ikaapat, ginamit ni Don Filipo ang sandaling ng katahimikan upang ipahayag ang kanyang mga interes at interes ng kanyang mga kasamahan, ngunit ginawa niya itong labis na labis. Ang mga tao sa pulong ay natigilan sa mga ambisyon na mayroon ang binatang ito upang magamit ang budget na kailangan nila upang mabili ng mamahaling mga bagay na mayroon silang halos hindi makaya. Ang mga liberal at konserbatibo na nakikinig sa nangyayari ay tinatanong ang isip ni Don Filipo at maghigpit na tumutol sa kanyang panukala. Mahalagang impormasyon ikalima, dahil sa pagiging matatag ang tinanggihan at itinuturing niya may kahangalan ang kanyang plano, ay binawi ni Don Filipo ang kanyang panukala. Pagkatapos ay humiling na bata na mapagkumbaba kung maaari siyang makipag-usap. Ang mga konserbatibo ay nalugod sa pag-uugali ng binatang ito at pinuri siya. Mahalagang impormasyon ika-6, malagot ng tinanggap na panukala ng binata at nais ng parehong partido may mag-ambag sa kanyang plano upang gawing mas buhay at kasiyasiya ang piyesta para sa lahat sa bayan. Si Don Filipo ay umiiyak na may luha ng kagalakan, ngunit ang mga taong nagmamalasakit sa kanya ay nakakabatang bata ang nagsasabing umiiyak siya sa kabila. Ang dalawang partido ay sumang-ayon sa plano ng binata at pipihiyain pa nila si Don Filipo, ngunit sumang-ayon ang Gobernador Silio, ngunit sasabihin sa kanila ang isang bagay na mahalaga. Mahalagang impormasyon ikapito, sinabi ng Gobernador Silio na ang curate ay nais na 6 prosesyon, 3 sermon, 3 mataas na masa, at kung may natitirang pera, isang komedya mula sa tondo na may mga kanta na paulit-ulit. Tinanong siya ng mga tao kung bakit sila natipon mula sa simula, at ang dahilan ang nais niyang sabihin sa kanilang, ngunit nagsalita muna si Kapitan Basilio at hindi sila binigyan ng pagkakataong magsalita. Dapat nilang sundin ang curate kung hindi silang gustong makukulong. Mahalagang impormasyon ikawalo, isinumpa ni Don Filipo ang kanyang malas dahil sinira niya ang kanyang sariling reputasyon upang magbunga ang plano, ngunit sa huli ay nabigo. Tinanong ni Ibarra ang guro kung mayroon siyang gagawin sa kabisera ng lalawigan dahil pupunta siya doon para ng isang negosyo.